Spirit leads, if only we repay. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. Innocence and glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. Innocence and glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Sa matag buntag, Ginoo ang unahon. Sa imong pulong, kasing-kasing humukon. Ang pagtuo, Dili matago, sa matag adlaw, gugma mo ipatigbabaw. Kabot, singgit sa pagtuo, kabot, ipadako si Jesucristo. Maglakaw sa kahayag, walay pagduha-duha. Kuyog mga batan-on, kita maglig-on. magkuyog ta tanan, Walay mag-inusara. sa gugma ug grasya. Kaboton ang panaghiusa. Sa pag-alagad, Malipayon ang kasing-kasing. daghang kinabuhi, Makaila kaniya. Kabot, singgit sa pagtuo, kabot, ipadako si Jesucristo. Maglakaw sa kahayag, walay pagduha-duha. Kuyog mga batan-on, kita maglig-on. padayon lang ta, Dili maluya, pagtuo nato. ligonon, asa man ta. Dala ang kahayag, Kaboton ng mundo, siya atong ipadayag. Kabot, singgit sa pagtuo, kabot, ipadako si Jesucristo.
right time and with a solemn purpose. The Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare the world for the second coming of Christ. Its divine mission is to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people, telling them to fear God and give glory to Him because the hour of His judgment has come. All who dwell on the earth should also be invited to worship God as the creator of heaven and earth, the sea and springs of water. In Acts 1:8, Jesus indicates 3 geographic segments that must be reached by this missionary endeavor: Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Since the beginning, the church's pioneers understood that this enormous task could not be accomplished by one individual or by fragmented and disconnected church unities. They knew that the only way to achieve this objective was by emulating the apostolic church, being and working with one accord, and having all things in common. So, to reach every nation, tribe, tongue, and people, they organized the remnant of the Advent movement as the Seventh-day Adventist Church, where missionary strategies are decided not by one mind, but collectively through committees. Its members are elected by the whole body, and all resources, the tithes and offerings, are gathered in one place and distributed equitably, following collective decisions and strategies according to the biblical storehouse principle. This unified effort is crucial to the accomplishment of this end-time commission to illuminate the whole world with the everlasting gospel before Jesus comes. And how are our offerings distributed so that every nation, tribe, tongue, and people can be invited to fear God and worship Him as Creator? In 2002, the World Church suggested the Combined Offering Plan, which is already adopted by 12 administrative regions or world fields. While the destinations of offerings suggested by the givers are always respected, this offering plan proposes that all non-assigned offerings should be automatically distributed following the geographical missionary segments mentioned by Jesus in Acts 1:8. So, 50 to 60% of all non-assigned offerings stay at the local level, usually the local church. 20 to 30% of all non-assigned offerings are applied to regional mission, usually administered by the conference or mission. And 20% of all non-assigned offerings are administered by the General Conference and applied to the world mission. While following the Combined Offering Plan guidance, offerings are distributed to support all approved projects, initiatives, ministries, and regions of the world. On the other hand, assigned offerings that should ideally be given only in addition to the unassigned ones can only cover the assigned project or destination, leaving all the others uncovered. According to this distribution plan, church members are invited to worship God by regularly bringing Him their promise, which is their regular and systematic offering given after the tithe. Promise is a regular offering because it is given after every income or increase. It is systematic because it is given under a proportional system, a previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses. Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the Combined Offering Plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people.
and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Kanusta man matapos ang kasakitan ta, ang mga suliran masulbad pa ka. Kini maoy sulod ning kasing-kasing may kagingawa, nagapamasin nga may sulbad raonia. Bisan dalhon kita sa kapalaran, kasakit paghihapon ang makaplagan. Apa na doon na pa'y ngalan nga angay tang saligan, may katakos nga mutubang ni ining tanan. Wala uwanay lain pa makatubag sa dagan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang upayo ng kasakit ning lugha. Ang kinabuhi usahay di masaktan, kanunay tanggi bugtawang kadaugan. Apa na Diyos maoy nasayon sa atong panulgan, ug sa kinabuhing dayon kita hatagan. Wala uwanay lain pa makatubag sa dagan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang umpayo ng kasakit ning dughan. Wala uwanay lain pa makatubag sa dagan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang umpayo ng kasakit ning dughan. Ang Diyos may katarungan, iyang upayo ng kasakit. Iyang upayo ng kasakit ning lughan. Iyang upayo ng kasakit ning dughan. Do you ever have those mornings? Even before you can open your eyes, the flood of to-do items starts downloading into your mental inbox. I will meditate on your wonderful works.
and the worries of yesterday overflow into today. I will meditate on your precepts and consider your ways. Even on those days, especially on those days, we remember God's word, inviting us away from anxious thought, inviting us by prayer and petition to present our requests to Him. I will meditate on all your mighty deeds. When we come into His presence through the study of His word, when we live by His word, fully confident in His leading through prophecy, when we consecrate ourselves to God in the morning, making this our first work. Take me, O Lord, as wholly thine. That's when we'll find our strength in Him and find our days and lives shaped by the leading of His Spirit. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Let's take a moment together to consider the importance of daily communion with God. Nakasulod ba si Johnny? Marag wala. Lin, palihog ko Lin. Ikaw lang. Akong gisend sa kuan. Messenger. Helen. Sa ano ate, lantawon sa anak ko ate. Kasulod si Johnny ba? Oo. Hmm. Pagod na lang dahil dahil. Ade, magsugod naman no. Oh, Di magampo ta. Among balaan may gugmaon na Diyos na kasaturon sa gingarian sa langit. Dako among kalipay Ginoo sa imong pagkamaayo sa matao sa kanamo nga diin bisan pa dili kami angayan sa imong kaluoy tungod sa among pagkamasalaypon. Ikaw wala nang pakuli sa imong kuloy ug gugma nga imong gihatag kanamong tanan. Salamat kanimo Ginoo nga diin kami imong pamatang ris kabuntagon aron makapadayon kami sa among gibuhaton Ginoo sa among pag-review nga mamahimo kami nga masinangkapan, madugangan ang among kadasigon sa pangalagad diha kanimo nga matinud-anon. Og aduna kami mga prayer request nga among ginasang-at kanha kanimo Ginoo. Kinasingkasing nga pagpasalamat gikan kang Kevin Earligan nakagawas sa ospital. Ginoo, salamat sa imong pagpanalangin ngadto kaniya Ginoo ni Brother Kevin nga siya nakagawas na gid sa ospital. Wala kami mahimo kun wala ikaw sa Pastor Kabiri and complete healing. Himilin Nuhara, iyang bana ug anak tabangi Ginoo ang mga emotional ug financial nilang panginahanglan ayuha amahan ang tibuok pamilya. Shirley Tansiyangko Perhis, complicated health problem. Hinaut-on ta Ginoo nga ikaw mabaga hatag og kaayuhan ug magahikap sa matao sa kanila. Ni Ronnie Ibanez, very sick. Pero di magpa endoscopy kay mahadlok sa pag-produce ni Luloy Lumukso. Ginoo, ikaw magahatag og kahupayan magahikap sa matag usa kanila ni Jima
Arnaiz Rivera, James Gayunan, appendix operation ni Brother Jikney, brain operation na balhin na sa Sanitarium, Valencia City. Ginoo, hinaot unta, ikaw nasayod sa matag usa kanila kagibati. Wala imposible sa imong gahom. Manormal na unta ang sugar and cholesterol ning mosunod. Shuni Pahartin, Gerson Monteverde, Marlita Manaban, Marlita San Francisco, makalakaw na unta pagbalik sa guest Arnan, a cancer patient, still fighting. Ginoo, ikaw nasayod sa ilang pagkigugno, sa ilang balatian. Ngayon unta Ginoo, nga ikaw og magahatag kasulbaran nining tanan. Wala imposible sa imong gahom Ginoo, kay ikaw ang tag-iya sa tanan gayud, ug ikaw nasayod sa matag usa kanila. Pangayon namo Ginoo ang imong hanay nga sila mamahimo nga baton og kahupayan ug mamahimo usab sila nga malipayon sa pagpangalagad diha kanimo ug makapadayon sa ilang pagduso sa imong buhat. Sa mga nag-apply og trabaho, ginuunta nakakaplag na sila og makapangalagad nimo o Diyos pinaagi sa tithes and offerings and be a global collaborator of Jesus. Mga kapamilya nga wa pa mudawat sa santos nga bautismo apan matarong og matinamanon na sa Ginoo sama kang Moses Martin, panalanginan mo unta silang tanan kauban sa tanang mga backsliders ug uban pa nga mobalik na unta sa pagpangalagad nga kinasing-kasing ug sa tanang mga batan-ong apo anak sa tanang mga opisyal si Upians sa tibuok kalibutan nga mga lagad na unta labing matugyanon sa atong Ginoo ug magpagamit pagbalik sa buhat sa pagpakaliyap sa maayong balita tibuok kalibutan. Ilabi na sa mga matarong ug matugyanong mga katawhan mo o Dios nga nagauli na sa tithes and offerings pero dili pa regular and systematically giving. Unta makahimo na usab sila niini. Sa mga leaders sa tibuok kalibutan, ministers, elders from local churches to general conference, care groups, sulads, Hope Radio and Hope channels, mga limans, even mga literature evangelists and frontliners. Labigid sa among mga internet connection o sa tanang mga gadget gamit niining butanga sa among pagsimba unta panalipdan sa Dios nga dili mabalda ang atong paghimaya ug pagsimba ug pag-review sa online recordings tungod sa mga interruption. Ug usab Ginoo sa mga seniors officials, pamilian kanunay tagaan ug maayong panglawas ug dasig kanunay sa mga balaang buhat labaw sa tanan magtubo unta kanunay sa kaalam ug kalig-on sa espirituhanong relasyon sa atong Ginoo mo paggamit sa buhat sa Dios kauban ang tibuok pamilya. Ginoo, kining tanan wala kami mahimo kun wala ikaw maghanay niini nga idubanan sa mga pagtabangan ha kanimo Ginoo, kanimo ko isandig ang tanan nga kaming tanan dili mo batig kahuyang kalaay uban sa tagsa namo ka panimalay ngay nagunta makabuot namo sila nga walay mawala sa imong pagpadayag ning kalibutana. Makaanha kami na ang nianang langit nga imong gitagana sa imong mga katawhan nga magatuman gayud sa imong kubuton kinang tanan among gisalig
Lao man namong madawat sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 Latason ko ang dalan nga malisod, ibuhis ko ang nakaluya kung kusog, ug sa ulahi unya ako makabaro, ug mo angkon sa pagtuong dili matarong, pagkatamisa una kong pagtuong, ug nangandoy nga makita ko ang Ginoo. Antuso ang tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niining ka lang, makamlagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Walay sama ang ibati, nindughan ko mag-alagad o nag-aula sa pagbalik mo, kung wala ko na iksapayan ang kasakit, kay kanunay ko nga si Jesus ang gisampit, naampun ko na ang mga saan niya, ug ning kinabuhi siya ani-ana. Antuso ang tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niining ka lang, makamlagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Ang tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niining ka lang, makamlagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga
sa pangandoy nga makita ko ang imahin sa Diyos. Malipayong adlaw, unang adlaw sa bulan sa Hunyo. Mga kaigsuonan, nagdali gyud ang panahon. So, unang adlaw karon sa bulan sa Hunyo. Og ang karon nga naguluhan kini og pagtagamtam sa iyang kalinaw. Ang atong balasahon karon nga kabuntagon naguluhan pud ni siya og ang iyang handumanan. So malipayon kita nga nagadawat sa unang adlaw sa bulan sa Hunyo, lain nga panalangin sa Dios nga gihatag niya sa tanang mga tao nga nagkinabuhi ug nagpaabot sa iyang pagbalik. So atong basahon diri Juan 14 versikulo 27. Nagaingon dinhi, kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan, kinahanglan dili magkaguol. Ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. So magduko ta sa pag-ampo mga kaigsuonan. Daghang salamat Ginoo niining higayon na karon sa pagdawat namo ni ining imong panalangin sayo sa kabuntagon. Ablihan mo unta ang among mga kasing-kasing o huna-huna, Ginoo, nga makasabot kami sa mga pulong nga gusto nimong among madawat. Ang imong mga pulong gayod, Ginoo, maoy magagula unta sa akong sa akong baba o masabtan kini sa tanan nga nagapatalinghob niini. Salamat sa imong pagdungog, pinaagi sa Espiritu Santo nga magduhi kanako niining saliw sa kabuntagon. Ako kining gipagsalamatan tungod kang Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Padayon kita sa pag-ampo, mga pagbasa, mga kaigsuonan. Nag-ingon diri. Sa kadaghanan sa akong kinabuhi, nahadlok ako sa paglupad. Hilabihan kini kaayo nga kinahanglan kong magtumar og tambal aron lang makasakay sa eroplano. Nadiskubrihan nako ang Juan 14:27. Diin si Jesus nagsaad nga ihatag ang iyang kalinaw kanato. Nahinumdum ko nga gipasiugda kini nga teksto o gidala ang Biblia uban kanako sa eroplano. Ako nagsubli sa bersikulo sa makadaghang higayon sa diha nga ang eroplano makasugat og pag-uyog sa eroplano naghangyo sa Dios sa pagtuman sa iyang saad ug paghatag kanako sa iyang kalinaw. Sa diha nga nahimong dayag nga ako kanunay nga mulupad isip kabahin sa akong pagdawat sa tawag sa Dios, kinahanglan ko husayon kini nga isyu uban sa Dios karon. Kanunay akong
nakatulog samtang ang eroplano mularga. Ang mga disipulo nabalaka tungod kay si Jesus, naghisgot may tungod sa pagbiya kanila. Sa Juan 14, si Jesus naghupay sa ilang kabalaka, sa ilang nabalaka nga mga kasing-kasing. Kinahanglan siguro ni. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Bersikulo 1. Ang iyang mga disipulo dili mahimong mga ilo ang magtatabang ang balaang espiritu uban kanila. Juan 14, 16 ngadto sa 26. Unya si Jesus naghimo sa labing kahibulungan nga pahibalo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Versikulo 27. Ang pulong nga kalinaw gisubli kaduha. Dili usa ka kumon nga pagtimbaya o pagpanamilit nga expression sa mga Hudiyo. Shalom. Apan si Jesus nagpasarang niini uban sa possessive pronoun. Si Jesus nagbilin sa iyang kalinaw uban kanila. Kini iyang pinasahi nga gasa. Usa ka handumanan nga magpabilin nga ila permanente. Ang iyang kalinaw labaw pa kaayo. Ang iyang kalinaw labaw pa kaayo kaysa kalinaw nga gitanyag sa kalibutan. Tungod kay ang tinubdan sa iyang kalinaw, mao si Jesus mismo. So si Jesus mismo, mao'y naghatag sa kalinaw sa tao. Kung ikaw sama kanako, nahibaluan nimo nga matag buntag, daghang mga huna-huna ang nagkompetensya alang sa atensyon. Sayon nga mawad-an sa atong kalinaw, sa sulod pinaagi sa pagpatuyok sa mga ligid sa atong mga huna-huna. Nag-usik o kusog sa pagsulay sa pagkontrolar sa unsay dili makontrolar. Ang Dios nagtanyag kanato sa iyang kalinaw nga labaw pa kaysa atong kaugalingon. Nga labaw pa sa atong kaugalingong pagsabot sa bisan unsa nga sitwasyon. Ayaw kamo pagkabalaka, mahitungod sa bisan unsang butang. Hinunua sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pag-ampo o sa pagpangamuyo, uban sa pagpasalamat o ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot, magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga huna-huna diha kang Kristo Jesus. Filipos 4, versikulo 6 ngadto sa 11. Aw 7. Si Jesus mibayad og taas nga presyo alang niini, kay ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya. Isaiah 53 versikulo 5. Akong balikon dire, si Jesus mibayad og taas nga presyo alang niini, kay ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya. So mao kini ang atong balasahon ng sayo nga kabuntagon na
hatag og kalinaw sa kasing-kasing. Kasing-kasing nga napuno sa daghang mga nagkadaiya nga mga huna-huna sa tao. Nagkadaiya tungod sa mga problema sa pagkaon, problema sa panglawas, problema sa pagpangita ng trabaho, or problema sa pagpanarbaho, ug daghan pang uban. Ang Ginoo nag-ingon kanato karon nga kabuntagon, atong hikalimtan kining tanan, kay ang kalinaw iya nang gihatag sa matag usa nga nagatuo kaniya. Nag-ingon ang Dios, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, ug ang akong kalinaw ako usab nga ihatag kaninyo. So kanatong tanan, ang kalinaw dili mapalit. Walay kalinaw nga mapalit sa merkado, sa mall, ug bisan asa. Kundili gihatag na siya grasya nga gikan sa atong manluluwas. Grasya aron ang atong kinabuhi makapahulay gikan sa daghang mga kasakitan niini nga kalibutan. Maayong buntag ug daghang salamat sa atong balasahon niining kabuntagon. Nagahatag kini og usa ka paglaon, usa na usab kahandumanan sa kamatayon ni Kristo. Diin nagmadaugon ang kinabuhi batok sa kamatayon nga mao ang bayad sa sala sa tao. Mayong buntag, daghang salamat. Tibuok kalibutan malipayon nga unang adlaw sa bulan sa Hunyo. Amen. Amen. Thank you sa inspiring nga devotional. Ang salamat sa Diyos. Matahong nawalay sama ang langit, puloy anan nga wala pa'y nakahubit. Sa kanunay nagahandong kining kalag, nga mubalik man ang dugay kuna nga gitagan. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailang nga kini matod, kay matapos
matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mauli na kitang tanan. Masakit ang sugilanon sa pinili, bisan ang imong igsoon magabudhi. Apan salig lang sa sanya, dili pagyason, bisan mamatay adunay kinabuhi dayon. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailana kini matud, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mauli na kitang tanan. Bisan sa paglutos ayaw lang kabalakan, kay ang tipiganan sa pinili na andam na. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailana kini matud, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mauli na kita. Sa Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailana kini matud, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mauli na kitang tanan. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mauli na kitang tanan, ug sa langit mauli na kitang tanan. Sakayang walay layag ni aguhon. Dalaygo ng Diyos. Mayong gabi pag-usab mga kapaglaom. Ikaupat karon nga gabi sa atong pagsunod ni ining mabulok yung sugilanon sa mga Israelitas ang panaw padulong sa yutanong Kanaan. Sa atong pagsugod, ako mong yangyo na mag-ampuo na kita. Dalaygon nga Diyos, niining matahom nga takna sa kagabion. Aniya na usab kami, mamalandong sa kasaysayan, sa imong mga katawhan, nga angay namong kapanaminan. Aliho Ginoo, uban na kami, uban ni kami. Dasiga kami. Ipaabot ka namo ang imong espiritu hatag ka namo kalipay, kaalam sa pagpakisayod sa karaang sugilanon alang sa among kaayuhan. Ug pasayloa kami sa among kalapasan
sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang ikaduhang istansya sa alawiton, ang panganod o ang kalayo, nagapadayon sa pag-awit ni ini. Sama sa sakayang walay layag, ni aguhon nga magadumala, madali man nga mahisalaag, sa iyang ginapunta. Pagkanindot ni ining balaang alawiton, nagapainumdum ka nato nining usa ka dako og karaan nga sugilanon. Mga kaigsuunan, ato kanunay timan-an ngang sugilanon sa mga Israelitas, ato usab nga sugilanon sa atong panahon. Kining usa ka dako nga panaw nga kinahanglan kita mamalandong, dako usab ang kalainan kun ang Dios mo'y giuna nato niining usa ka gitawag balaang panaw. Ang Iglesia Adventista, gituohan nato nga iglesia sa tagna. Gitahasan sa Dios niining katapusang mga adlaw sa pagpasidaan sa kalibutan, mahitungod sa iyang pagbalik. Saad sa iyang pagbalik. Gani nagkatatak sa atong mission statement sa Seventh-day Adventist Church, kini nga pagkasulti, make disciples of Jesus Christ, who live as His loving witnesses, and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages, Revelation 14:6-12, in preparation for His soon return. Nagatuo kini nga iglesia nga adunay haduol na nga pag-abot o pagbalik ni Kristo Jesus. Ug mao kini ang dakong tahas nga gimantala, gisulti sa tibuok kalibutan, pinaagi niining ahensya ang Iglesia Adventista. Pinalangga ko mga kaigsunan, nagakubot kini nga iglesia sa saad nga nag-ingon, surely I am coming quickly. Apan gipainumduman na kita unang tulo kasugilanon. Unsa kay hinungdan, nganong nalangan kini nga pagbalik saad sa iyang pagbalik. What do you think is the cause of the delay of Christ's coming? By this time, probably, doon na nakamoy huna idea, pinaagis pagpaminaw sa unang tulo kasugilanon. Unsa ug nganong pagkaunsa nalangan ang pag-abot, ang saad sa pagbalik sa atong Ginoo. Pinaagi sa sugilanon sa mga Israelitas, makita nato nga dili ang Dios, kundili ang katawhan nga iyang pagabalikan, nga iyang giplanuhan, nga iyang gisaaran, maoy hinungdan. Kung atong tan-awon, subli kini nga sugilanon, o sa pagpadayon niini nga pagtanaw, dalaygo na Ginoo, nakaabot na unta sa utlanan sa Kanaan, 15 ka buwan, gikan sa pagkuha nila dito sa Ehipto, niining dapita sa gisaad sa Ginoo kanila ang yuta nga Kanaan. Apan, sumalapas atong nasayran kagabi, mga pinalangga kong magkapaglaom, mihimo silag usa ka kalihukang sukwahi nasa gilatid sa Dios. Ang Dios na unta ang nagdetalyado sa pagsunod, pagplano, paunsay buhaton, alang ni katawhan, apan tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo, nihimo hinuon silag ilang kaugalingong plano. Og mirebilde sila batok mismo sa Dios nga nagdala kanila niining dapita. Busa gipahamtangan sila sa paghukom sa Dios. Ang apungutan na karon nga angay natong tubagon, does God's judgment to the Hebrews justifiable? Magkaturunganon ba
ang gihukom sa Dios kanila. Mga pinalangga kong mga kapaglaom. Kung balik ko na to pagbasa, ang gihisgutan na to kagahapon, giingnan kita sa sinulat sa balang kasulatan. Because all these men who have seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness, I have put me to test. Now this 10 times and have not heeded my voice. They certainly not see the land of which I swore to their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. Gihatag diay sa Dios na ang tanang kahigayunan aron sila musalig kaniya. Gipadayag sa Ginoo kung kinsa siya, giunsan niya paghabwa ang iyang mga katawhan, gipakitaan sa iyang mga ilhanan, apan kining tanan, gipakawala laybili, niining gilukat nga katawhan 10 times and have not heeded my voice. Unsay nahitabo kanila? Busa ang Dios mihimo sa iyang tubag. Tungod kay una silang misalikway kaniya. Gisalikway usab sila sa Dios. Giatagan sila sa kahigayunan 10 times, gipakitaan sila kaayos Ginoo, mga paaging makasalig siya, makatuo sila kaniya. Di paday siguro tuigo magaigsuunan. 40 katuig ang milabay. Sa libro sa Deuteronomio, ang first-hand witness ni ining tanan, mi pamatuod sa ilang gidangatan. Si Moses, atong ablihan ang libro sa Deuteronomio, 1:26 ngadto sa 28. Nagkanayon din himo kay sunan. Ingon si Moses mismo, nevertheless, you would not go up, but rebelled against the command of God. And you complained in your tents, where can we go up? Our brethren have discouraged our hearts. Gipahinumduman ni Moses ang bag-unang henerasyon. Sawa pa siya mibiya kanila. Sa nahitabo, 40 katuig kanila bay. Og mao kini ang nasulat. Ang una nilang henerasyon, miribilde batok sa Dios. Og dili na unta ni mautro pa, niining bag-ong henerasyon, 40 katuig ang milabay. Mga kaigsunan, ang Espiritu Stagna nagsulti. Wanderings extended through Satan's efforts. God gave positive evidence that He rules in the heavens and rebellion was punished with death. Mga kaigsunan, gipakita lang sa Ginoo nga kanang mga pagsupak, kanang mga pagrebelde batok sa Dios, dunagyoy katapusan. Dunagyoy sangputan. O gipadayag lamang niya nga siya mo'y labaw sa tanan. Labaw sa tanang naghuna-huna nga mga sikin sa sila niini nga kalibutan. Gipakita lamang sa Dios ang dako niyang pagkagamhanan o pagkamaigugmaon nga para nako tungod sa iyang dako nga gugma kinahanglan silutan niya ang tanang musukol niya. Nganuman tungod kay dili gid angayan baya kining mga tawhana dalhon sulod sa gisaad nga kanaan kung maurag gihapong mga kinaiyaha ang ipakita nila. Og tungod sa gugmas Ginoo, gipuo sila. Ay hindi man sila mosunod. Mao lamang na ang katapusang dangatan sa tanang dautan niining nga kalibutan. Only two of those who as adults left Egypt saw the promised land. The wanderings of the people
were extended until the rest were buried in the wilderness. Pila ka buwan nilang naabot ang Kanaan? Sa utlanan, 15 ka buwan. Dali raunta. Apan tungod kay sa dihang human sila giluwas. Silang mga gidala sa Ginoo, gawas sa Ehipto, wa gyud nabago. Sa diyang gipaagi sila sa Ginoo, sa mga dalan, aron sila hulmahon, nagpabilin gyapon silang mga saputon. Pila ka buwan, pag-abot sa utlanan. Dili diay igo ra ang bulan sa pag-usab o batasan. Amod lang, grasya sa Ginoo na ang makahimon ing tanan. Ang balaang Espiritu na ang makatabang kung kinaiya na ang usbon, kung kasing-kasing na ang operahan. Apaniya ang mga Israelitas, nahimong kapanaminan aron kita nga nagapalandong, pamalandong sa nahitabo nila, dili na magdugay pa ang ato untang dangatan samas ila. The 40 years experience mao kana the consequence of rebellion. Ang 40 katuig nga kasinatian nila, resulta lamang kana siyas ilang pagsupak batok sa Dios. Wala nauntay 40 katuig. Pila pa lang kabulan na ang kunaunta nila ang yutanong Kanaan. Nagapuyo naunta sila dito, nagkinabuhi naunta sila dito, nga malipayon tungod sa katambok sa dapit nga ilang giadtuan. Di ko malimot sa sinultian ni Mrs. White. 1905, tuwa naunta ta sa langit, apa nagpabilin pa kita sa yuta, sa katarungan nga, di pagyudta ngayon, makaabot, dalhon, dito. Ato ning pamalandungan, pinalangga kong makaigsunan. Apan dun bisan unsa kangilngig ang naitabo ni ining mga Israelitas, dun na pa'y bidlisiw sa paglaom nga makita nato nila. Tagingon na Diyos, I will strike them with a pestilence and disinherit them. And I will make of you a nation greater and mightier than they. Praise the Lord. Pinalangga kong magkaisunan. Doon ay umalabot nga generasyon nga pagatukuron ang Diyos, labaw pa niining mga tawhana. Busa karon, giingnan kita. Sa sinulat sa Patriarchs and Prophets, from that scene of rejoicing on the shores of the Red Sea, to the wilderness grave, which ended a lifelong wandering, such had been the fate of millions who, with high hopes, had come forth from Egypt. Would the next generation learn the lesson? Pinalangga ko makaisunan. Makakatunbag pagtulunan kadtong sunod nga generasyon pinaagi niining ilang unang mga ginikanan. And by the way, siguro na hurot na to silang tanan, 40 katuig. Muatras pudda kadtong mga Ehiptohanon nga human sila migawas, migukod nila si Paraon og ang tanang ligong mga sundalo niya sa Ehipto. Migukod sa mga Israelhanon. Unsa bay ilang gidangatan? Ang Israelitas nga mga misupak sa Ginoo, giingna na sa Ginoo, mga hurot kamog kamatay sa kamingawan. Gawas sa 19 anyos paubos. Og kiniusab nga mga Ehiptohanon, unsay gisulti sa Espiritu sa tagna, the pursuit of Israel close Egyptians' provision. Of all the men of Egypt in that vast army, not one escaped. All perished
in their determination to have their own way and to refute God's way. That occasion was the end of their provision. Ito apay usa, kagrupo, nangahurot silang tanan sa maurag yapon ng gidangatan, misupak sa Dios. Pharaoh Perez in Red Sea, the monarch, hardened his heart and went on from one step to another. But he was fighting against the power greater than any human power, and with his host, he perished in the waters of the Red Sea. Tuwa ay mga Israelitas, giluwas sa Ginoo, apan ni-rebuild niya, hukman sa Ginoong di makasulod sa Kanaan. Ni ay mga Ehiptohanon, nga misukol sa Ginoo, o di maminaw sa iyang pagtawag, hang gitagaan na unta sila kahigayunan, silang tanan usab, nga mibatok sa gahom sa Dios, nangalaglag sa dagat nga mapula. Karon ni patigbabaw, nga ang Dios labaw sa tanan, gamhanan pa kaysa tanang gamhanang katawhan niini nga kalibutan. Mga kaigsunan, ang pagtulunan nga ngay natong batnan, dunagayod kanunay ganti ang pagsalig sa matag sugo gikan sa Dios. Ang pangutana na lang nga nabilin karon. Aduna ba'y nakulang ang Dios sa pag-atiman sa mga Israelitas? Aduna bagha? Og karon atong tan-awon, kini nga sugilanon ang duha og tunga kabulan. Unsay nahitabo niini? Sumala sa pananaw sa Dios. Mao kini atong teksto. And they journeyed from Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the 2nd month, after they departed from the land of Egypt. Duha ka bulan og tunga. Unsa bay nahitabo niini? Human sila migawas gikan sa Ehipto. Mga kaigsunan, mao ni ang Ehipto. Dahil mitabok sila sa Red Sea. Dayon aning dapita na ang Elim, na ang Mara, na ang Sinai. Taliwala nining dapita. Atong tubago ng pangutana. Adu na may nakulang ang Diyos sa pag-atiman sa mga Israelitas. Exodo 13, versikulo 20 o 22, nagkanayon din mibiya sila sa Sukot o nagkampo dito sa Itam, sa daplin sa Kamingawan. Sa adlaw, nag-una kanila ang Ginoo, pinaagi sa panganod, nga daw haligi aron paggiya kanila sa agianan. Sa gabi, nag-una siya pinaagi sa kalayo aron paghatag kanila og kahayag. Sa ingon, makapanaw sila adlaw o gabi. 22, ang panganod, kanunay diha sa ilang atubangan, panahon sa adlaw o ang kalayo, panahon sa gabi. Uy, ang panaw, dili o sa kaordinaryo nga pagpanaw. Kay gipakita sa Ginoo kanila, na bisan niob ang dapit nga ilang giagian, gipadalhan silag panganod sa kalayo. O sa kahaligi sa kalayo, matagabi, o sa kapanganod nga magpandong nila matag-adlaw. O wa kini, kuha sa Ginoo, sa tibok nilang panaw. Maayo kaing Ginoo, alang sa iyang mga katawhan. Praise the Lord! Ano na ba'y nakulang ang Ginoo, ang Dios sa pag-atiman kanimo? Nagtuo ko nga sama sa pag-atiman sa mga Israelitas, way nakulang ang Ginoo. So dili ang Ginoo may problema. Naa kanato ang problema o naa sa mga Israelitas, sa mga naa sa mga Israelitas ang problema. Naibalo na ang Ginoo paunsaon niya pagdala ang iyang katawhan. Nakaabot sila sa Mara. Exodus 15, versikulo 22, ngadto sa 27. Unsay nahitabo din ang nakanindot mga pinalangkong kapaglaom.
Tungod ka ang tubig dito giuhaw na mga Israelitas. Aban ang tubig dito pait. Unsa gibuhat sa Dios kanila aron makainom sila. Human sila nagbagulbol. Giingnan sila. Nagmulo ang katawhan kang Moises og nangutana, unsa may atong imnon? Unya nagampo si Moses sa Ginoo og gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa ni Moses ang kahoy ngadto sa tubig og nawala ang kapait sa tubig. Didto gihatagan sila sa Ginoo og kasuguan og didto gisulayan usab niya sila. Giayos sa Ginoo ang tubig, gihimo ang pait ka tubig nga mainom pagkanindot makigalaan. If you diligently heed the voice of the Lord, your God, and do what is right in His sight, give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you, which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Ang Diyos naghatag kanilag tubig nga mainom. Ang Diyos nagsaad kanilag maayong panglawas. Sundon lamang nila ang kabubuton sa Diyos. Tumanon lamang nila ang kasuguan sa Diyos. O ang Diyos na may mag-aayo kanila. Mga pinalangga ko magkaigsuunan, mga kapaglaom, wa sila pasagdi sa Ginoo. When this was done, the suffering people could drink of the water with safety and pleasure. God provided a balm for everyone. There is a balm in Gilead. There is a physician there. Kinsa ang Diyos sa langit. Sa panginanglan sa ilang kauhaw, giatagan silang tubig alang sa ilang katagbawan. Pagkanindot mo kaisunan. Unsa ba gibuhat sa Ginoo kanila? In Egypt, their taste had become perverted. God designed to restore their appetite to a pure, healthy state. He purposed to remove the feverish diet upon which they had subsisted in Egypt. Unsa ba? For He wished them to be in perfect health and soundness when they entered the goodly land to which He was leading them, so that the surrounding hidden nations might be constrained to glorify the God of Israel. Pagkanindot sa katuyuan sa Ginoo niining iyang gilukat nga makatawhan, iya silang giunsa, ginahulma aron mahimong talan-awon nga mga katawhan sa kalibutan, aron ang mga kanasuran nga nagpalibot kanila magahimaya sa Dios sa Israel. Bisan sa ilang mga pagkaon, gihatagan silang lahi nga pagkaon, dili sama sa pagkaon sa Egypto. Wilderness diet made Israel more manageable. Ginanta, if the Israelites had been given the diet to which they had been accustomed while in Egypt, they would have exhibited the unmanageable spirit that the world is exhibiting today. Tanawara. Importante kaayo ang pagkaon. Ang pagkaon na gihatag sa Ginoo alang kanila pinasahi. Tungod kay sila mga pinasahi nga katawhan. Og dali ra silang madala. Tungod kay ang ilang mga pagkaon dili makaulang man kanila. Dili makaapekto pag-ayo sa ilang sa paagis pagdumala nila. The human family, as it is today, is an illustration of what the children of Israel would have been if God had allowed them to eat the food and follow the habits and customs of the Egyptians. Pagkanindot kay sa atong Ginoo, no? Gikuha gyud niya ang mga Israelitas aron pasundon sa iyang plano. O ang plano sa Ginoo alang sa iyang katawhan maayo kayo pagkanindot. Pagkaabot nila didto sa Elim o sinetabo, nakita daghang tubo dito. Mga kaigsunan, walay nagkulang ang mga Israelitas diha sa ilang ilimnon, gitudluan usab niya sila sa ilang angay nga pagkakaunon. Ano na ba'y nagkulang? Ang Diyos sa pag-atiman kanimo. Ang Diyos walay nakulang sa pag-atiman sa mga Israelitas. Ining unang 15 kabuan sa ilang panaw,
niining unang duha ka bulan ug tunga pa lang nagpakita ng Ginoo sa iyang pag-agis, pag-atiman sa iyang mga katawhan. Unsay na ito, ug mao na niya itong teksto. And they journeyed from Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the 2nd month after they departed from the land of Egypt. Mao kining sugilanon sa unang duha ug tunga ka bulan gikan sa paggawas nila sa Ehipto. Unsay na itabo? Gipaubanan sila sa Ginoo, giatiman sila sa Ginoo. Gani dinis Exodus 16:4, then the Lord, miingon na po sila, asa naman po'y pagkaon? Naay tubig, pero gutom naman po. Giingnan sila, behold, I will rain bread from heaven for you. Pagkanindot, gipaulanan sila pagkaon gikan sa langit. Gikan pa sa langit ang ilang pagkaon. And the Lord spoke to Moses, saying, speak to them, saying, at twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread, and you shall know that I am the Lord your God. Buntag, doon na sila pagkaon. Gabi, doon na sila pagkaon. Aron sila mahibalo, nga na ay Ginoong nagsapupo nila, naghatag sa ilang panginahanglan. Ano na ba'y nagkulang ang Diyos sa pag-atiman kanimo? Ang Diyos wala nakulangi sa iyang pag-atiman sa mga Israelitas. Gipakita niya kini makaigsuunan. Gani ang gihatag sa Ginoo kanila, buntog matag gabi, mana matag buntag, langit nun gikan sa langit nga mga pagkaon. Praise the Lord. Ato'y padayon, unya ang Dios doon na pa'y gihatag kanila. And Moses said, eat that today, for today is a Sabbath to the Lord. Today you will not find it in the field. 6 days you will not find it in the 6 days you shall gather it, but on the 7th day, the Sabbath, there will be none. So sinito, and the house of Israel called its name manna, and it was like white coriander seed, and the taste of it was like wafers made with honey. And sisunod, and Moses said to Aaron, take a pot and put an omer of manna in it, and lay it up before the Lord to be kept for your generation. And the Lord commanded Moses, so Aaron laid it up before the testimony to be kept. Mga kaigsunan, ginata, and the children of Israel ate manna 40 years until they came to a land inhabited. They ate manna until they came to the border of the land of Canaan. Praise the Lord. Pinalangga ko mga kaigsunan. Giatagan silang pagkaon sa gabi, doon na sila pagkaon sa buntag, o gitagaan pa silang pahulay kausa sa usa ka adlaw sa usa ka simana. Ang ikapitong adlaw sa simana. Sa unsang paagi, pinagi sa paghatag kanya detalyadong instruksyon, duha ka pilo imong pagkakuhaon sa unong kaadlaw. O dili ka na makaplagan sa ikapitong adlaw tungod kay adlaw ka na nga igpapahulay. Pagkanindot sa gihatag sa Ginoo, pagkanindot sa pag-atiman sa Ginoo alang sa mga Israelitas. Exodus 16, the Lord connects the experience of the Red Sea with a new experience of bread from heaven. God's glory is revealed not only in the cloud, but in the food the people will eat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ado na may nakulang ang Diyos sa pag-atiman kanimo? Walay nagkulang ang Diyos sa iyang pag-atiman sa mga Israelitas. Sabbath is the culmination of the manna story. It is a hands-on learning experience of the people. They are learning to trust God on the day of rest for their daily physical and emotional needs. God requires explicit trust. Pagkanindot. Mao bitaw hinungdan nga gipabutang ang manna, gipatipigan ang man o sa tipik sa mana o gibutang dito dapit sa kasabutan aron maimong ilhanan nga kining katawhan sa Ginoo wala niya gipasagdan panahon sa panahon. Miracle preserved Sabbath. By a miracle, God preserved the Sabbath law through the 40 years of wilderness experience.
pagkanindot. Gihatag sa Dios ang adlong igpapahulay niining gilukat niyang makatawhan kay wa ni sila kasulay og pahulay didto sa Egypto. Busa alang sa mga Israelitas, gikuha sila sa Dios daan o nagitudluan sa pagsunod sa Dios. Apil na ang pagpahulay sa adlong igpapahulay. Kinsa may di malipay, anak, gikuha ka, gipakaon ka, gipapahulay ka, pagkanindot sa Ginoong muatiman sa iyang katawhan. Kumusta ba kita? Ado na ba'y nakulang ang Diyos sa pag-atiman kanimo? Niining tumura, posibleng makapamalandong ka. Doon na kay gibuhat, sukwahi sa giunsa ka pag-atiman sa Ginoo. Way nakulang ang Diyos sa pag-atiman sa mga Israelitas. O tungod niya na, sa atong pagtanaw sa sugilanon sa mga Israelitas, sa pananaw sa Diyos, ang Diyos wala nakulangi sa paghigugma, sa pagkuha, sa pagtuman sa iyang saad, o bisan pas pag-atiman sa mga katawhan niyang mga Israelitas. Pagkanindot kayo, God provides everything, shelter, food, rest. Pinalangga ko makaisunan. Sa lagtod nga pag-istorya, ang Ginoo, nga Ginoos mga Israelita, gitawag nato siya, Christ, our provider. Sa atong panahon karon, kinahanglan ang akong panawagan, nga mangandam usab kita, alang sa katumanan sa katapusan ng saad, nga siya mubalik. Gikinahanglan sa matag usa nga magasalig sa Dios lamang nga atong gituhan, Christ our provider. Ang pagtulunan nga ngayon atong makatunan, pag-usab karon, ado nagip kanunay ganti ang pagsalig sa matag gisugo sa Ginoo kanato. Praise the Lord. Dunay sulti siya karon. Nagpabilin o nagpadayon kini sa atong panahon. O kining saad niya nga nagaingon, surely I am coming quickly. Dili yun mairog nga saad. Kaya ang Diyos naghatag, di kani mausab, iya kaning pagatumanon, o way nakulang sa iyang pagpangandam niini alang sa iyang katawhan. Apan nganong nalangan ang iyang pag-abot, dili pinaagi sa Dios, kundili sa tawhanong panglantaw. Dinhi ang kulang, ni akanato ang kulang, wala sa atong Dios. Pinalangga kong makaisunan. Himuon taning personal nga kasinatian ang atong pagpamalandong niining kagabion. Ako ug ang akong pamilya nagadawat niini nga saad. Og dili kay nagadawat lang, nagakinabuhi usab sa pagkatao sa among unang anak. Aron kini nga saad mahimong buhi sa among Pinoy-anan, nga kanunay kaming mapainomduman nga ang Dios nagsaad nga hapit na mubalik si Kristo. Ginganla namo ang among kamagulangan anak, Sean Milaine Iles. Aron sa pagpamatuod, nga pinaagi sa among anak, makahinumdum kami sa saad sa Dios nga dili gayud mapakyas. Og samtang kami magatanaw sa nagatubo namong kamagulangang anak, malipayon kaming magpaabot sa dili na madugay nga katumanan niining iyang saad. Og samtang kami nagapaabot niini kauban sa kalibutang mga katawhan sa Dios, gasalig kami kaniya, ingon nga siya, usa ka Christ our provider. Dalaygon ang Dios mga pinalangga kung makiisunan. Og mao kini ang sugilanon sa duha ka bulan og tunga. Ako kamong giimbitar nga ugma ikatulo sa katapusan sa atong pagpamalandong niining makasaysayanong sugilanon.
atong tunan ang tulo ka bulan. Sa dili pa ta magtapos, balikon ako ang pagpahinumdom o pag-imbitar kaninyo. Doon na tayo programa matagkadlawon, an hour at doon. Gituyo na to kini aron mahimong pandayanan sa atong mga matasan kung kita naninguha nga maandam sa pagbalik sa atong ginusumalas ing gisaad nga dili na madugay. Ang Dios magpanalangin nato, magampo kita. Dalaygon nga Dios, salamat kaayo sa imo na usab pagpahinumdom kanamo. Salamat Ginoo nga nakita namo sa sugilanon sa mga Israelitas. Ikaw Dios nga gamhanan. Ikaw Dios nga matinagdanon o ikaw Dios nga nagatiman. Among Dios nga dili makahimo sa pagsalikway kanamo. Dili makaako sa pagbiya kanamo. Apan nagatiman o naghatag sa tanang panginhanglan. Among bation Ginoo ng among kalisod, ang among mga suliran, ang among mga dili maayong pagbati o dili maayong batasan, tungod di ay usab kini sa among kaugalingong binuhatan na sukwahi sa imong katuyuan. Tudloi kami Ginoo nga maulian, tudloi kami nga makabalik kanimo, og tagai kami sa imong gahom, tabangi kami pinagi sa imong espiritu, aron makasunod kanimo og makatagamtam niya ng langit nung pagkinabuhi, iniining kalibutan, bisa na lang sa mubo nga panahon nga nabilin sa kasaysayan, amo kining matagamtaman. O gikan ka namo, mahimong mabulahan ang uban, nga nasayod niini nga mensahe, niini nga kamatuoran. Salamat sa imong pagkamaayo kanamo, o salamat sa pagpanalangin nimo kanamong tanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Mayong gabi, daghang salamat. Matahong nga walay sama ang langit, puloy anan nga wala pa'y nakahubit, sa kanunay nagahandong kining kalag, nga mubalik man ang dugay kuna nga gitagan. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailang na kini matod, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Masakit ang sugilanon sa pinili, bisan ang imong igsoon magabudhi, apan salig lang sa sana dili pakyason, bisan mamatay adunay kinabuhi dayon. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailang na kini matod, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, o
sa langit mamauli na kitang tanan. Bisan sa paglutos ayaw lang kabalakan, kay ang tipiganan sa pinili na andam na. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailang aking ni matuon, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kita. Sa Jesus mo baling na gayon, ang panahon nagpailang aking ni matuon, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. May buntag. Unmute Sister Lydia. Morning. Wala kasulod si Brother Mateo, no? Okay. Sa mga refleksyon. Ikaw na, sir. Ako? Hmm? Sige. Tao mo natin itong... Ano na lang. Okay. Minute kayo mensahe ni, Pastor Michael Kapapas manang natay January 11 kaya 12 mo na ang recording ni Pastor nga na-delete sa amot kasi naka-delete ang Hope Channel baka o ang YouTube. Kaya natay tulo na bilin then mo proceed din tatong continue sa baan. Kaya ato sa i-continue ning series ni Pastor Michael Kapapas. Sa itong namduman miagi pa nga ka episode is sa to meaning sa COP miagi Certified Obedient People. Ang gapon ano siya? Change of practice. Karon Christ our provider. Imagine 40 ka tuig silang ginapakaon sa mana ug putong buntog. Wa sila trabaho ay ano. 40 ka tuig wala trabaho. Nya gi-provide na sila nya atong
nasaran sa sugilanon naa pag yun ang ilang pagabagulbulan. Muli nakalangan mga kaigsuunan sa ilang pag-abot. Wa gyud sila kaabot kay gipamatay gyud sila. Gipalibot-libot na sila sunod sa 40 ka tuig. Ang 40 ka adlaw gihimong 40 ka tuig. So ang consequence sa ilang pagrebelde mo to ang ilang kasinatian diha sa wilderness. Gipamatay sila. Ang katong 20 paubos ra gyud taon ang gibilin mo ng ikaduhang generasyon na mo nakaabot ito sa yutang saad. So sa atong Putol-putol yun ang signal nako diri. sa atong kasinatian karon di gyud pud malikayano nga naay mga bagulbulan pero atong hinumduman sa kanunay nga ang Dios ga provide gyud sa tanan. Wala pa gyud siguro pa Adventista ang nagpakilimos, no? Wa man gyud siguro pa Adventista nga pasagdan gyud sa Ginoo. So mo lang gato may buntag o experience with us. Dili gid maayo ang signal. Ako kay sige ko og kaputol-putol. O sige kawala bitaw. Dili man ka kaputol sis, straight man imong storya. Ako? Oo. Dili sige ko ka-out. O sige out. Nga sige ilang- ko og lagim. So mga kaigsuonan, lain na usab nga wa ko kabati sa mga istorya gani ni Sir Jesse. Oy. Sige na lang basin sa kuan sa review unya ako ni pagtaon sa Facebook. YouTube na lang paminaw. Dili lang ko ka mga kanapo siguro kung siging ka-out ay wala ra po na po siguro. So mauna din no ang atong reflection karon nga kabuntagon lahi na pud nga pagkasabot nato pero related lang gihapon siya sa pagkamasinupakon sa tao. Ang istorya sa atong alawiton nga nag-ingon Nawala na po siya. Nawala Sige, si Ate sige, Lepe. Log-in na pod. countdown na lang siguro ta Sir Jess, sige ko kawala. Countdown. Sige na lang ko kaputol-putol. Sige, countdown na lang ta. Basta ang Diyos, magapanalangin ka natong tanan. God bless us all. And Jesus loves us. Mauna nga, gilukap yun ta niya. Bisan pa sa atong pagkadautan. We do not deserve. Pero ang grasya sa gugma ni Kristo, mao'y naghimo nato nga deserving nga mudawat ta sa kaluwasan sa kinabuhi nga dayon. God bless. Count 5, 4, 3, 2, 1. COP for Christ. 10% or more. We will go. Padayon lang ta sa atong pagka-systematic o regular systematic giver. Aron nga ang panalangin, pagsabwag sa maayong balita, makapadayon usab hangtod sa tumoy sa yuta. Mga kaigsuonan. Sorry kaayo ni ining atong internet. God bless us all. Good morning. See you tomorrow. God bless us all. See you tomorrow.